Hello guys and welcome back to my online classroom. Today pag-uusapan natin yung tinatawag na z-scores, paano ito i-compute mula sa raw score, at paano nyo ito i-interpret. At bakit ba kailangan gamitin ang z-score? At ano sa tingin ko yung advantage ng paggamit ng z-score kaysa sa raw score? So welcome back to Sir Luis's classroom. And ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano nga ba i-convert ang raw score sa z-score or how to convert raw scores to z-score. Okay, ngayon magsimula na tayo. Ano nga ba ang z-score? Ginagamit ang z-score upang i-locate ang isang tao, okay, isang individual sa isang distribution. Halimbawa, pwede natin sagutin yung mga questions tulad nito. Mataas o mababa ba ang sweldo ng isang tao compared sa mga katrabaho niya? Gifted ba ang isang estudyante kumpara sa mga kasabayan niya? Kung siya ay grade 4, ang kanya bang talino ay pang grade 6? O pwede rin itong gamitin upang mag-diagnose ng ilang mga illnesses or disorders sa amin sa abnormal psychology. Halimbawa, ang kanya bang mental age ay kasabayan ng isang 14-year-old na bata o siya ay merong delay na nararanasan. Nang sa gayon, mabigyan namin siya ng higit pang attention sa kanyang education at makapag-prepare kami ng treatment plan para sa tao na ito, knowing na meron siyang mga special na pangangailangan pagdating sa intellectual capability. Pwede rin naman itong gamitin sa field ng health o ng medicine. Halimbawa, pwede natin sabihin na para sa isang 20-year-old na tao, ikaw ba ay overweight, underweight, normal weight, obese, or yung iyong weight ay sobrang gaan para sa iyong age group na ikaw ay unhealthy na. Baka siya ay meron ng tinatawag na anorexia nervosa. So maraming gamit ang z-score na hindi kayang gawin ng raw score. At kung i-compare natin ito sa isang classroom or kung gagamitin natin ito sa isang classroom situation, minsan binibigay lang sa atin yung raw score natin. At sa totoo lang, lalo na sa mga estudyante, nadi-disappoint tayo kapag mababa yung ating raw score. Pero minsan, kapag gusto nating i-defend yung ating sarili, sinasabi natin, hindi lang naman ako yung mababa. Lahat kami mababa. O kung mataas ka, ibig sabihin ba nun mas magaling ka na compared sa mga kaklase mo? Baka naman lahat kayo ay mataas. Kaya maganda na nire-release din natin yung z-scores. Kasi, pwede natin masabi na kumpara sa mga kasabayan mo, ikaw, mababa ba talaga yung score mo or average lang? Kasi dyan natin masasabi kung sino ba ang nagkamali. Nagkulang ba sa pagre-review yung estudyante? O sobrang hirap ba ng exam ng teacher kaya lahat ay bumagsak? Dahil ang raw score ay meaningless. Wala siyang naibibigay sa atin na meaning unless bibigyan natin ng interpretation. Kaya nga yung mga teachers natin kino-convert yung raw score sa isang transmuted grade sa education. Pero sa psychology at sa iba pang field na gumagamit ng statistics, kino-convert natin yung raw score sa tinatawag na z-score. So, i-visualize natin ang z-score. Halimbawa, ito yung distribution. At yung mga pulang bilog na yan, yan yung mga tao. At nakikita nyo na mas maraming tao sa gitna kaysa sa gilid. At ano bang sinisimbolize sa atin nitong gitna at saka nung gilid? Ibig sabihin nung gitna, ito po yung tinatawag na quote-unquote normal. Normal weight, normal IQ, normal na kita when it comes to sweldo, normal na bill ng kuryente. Halimbawa, ang normal na tao, sabihin na natin sa mga ka-height at mga ka-age ko, dapat ang weight ay nasa 78 to 80 to 85 kilograms. Kunyari, ganun yung computation. Kung ikaw ay mas mabigat sa 85 kilograms para sa height at age ko, nandito ka sa right side. Okay? Kaya meron tayong tinatawag na overweight o obese. Pero kung ikaw ay ka-age ko, pero ang iyong timbang ay napakababa. For example, dati may namita akong tao, ang timbang niya 25 kilograms lang. Masyado siyang magaan compared sa population na pinanggalingan niya or masyado siyang magaan compared sa isang normal na 20-year-old o normal na Pilipino. Kaya mas maraming tao yung nasa gitna kaysa yung nasa gilid. Ibig sabihin, mas marami ang nasa normal range compared doon sa mga range na
kailangan bigyan ng attention. Ito yung mga tinatawag na outliers. So ngayon, ibahin natin yung usapan. Sabihin na natin, for example, ang ating usapan ay sweldo. So karamihan siguro ng fresh grad yung ating sweldo ay nandito lang po ang mga sweldo natin, nandito lang po sa gitna. Pero may iba, mangilan-ngilan, konti lang sila, na sobrang taas ng sweldo for a new graduate. Pero may iba naman na mas mababa yung sweldo compared sa karamihan. So kaya siya isang normal distribution kasi parang sa society natin, dapat karamihan ng taong mamimit mo may normal IQ. Konti lang yung sobrang talino at konti lang din yung nakakaranas ng delay. Dahil may mga distribution na hindi normal at pwede ko yung i-discuss sa isa pang lecture, kung gusto nyo i-discuss ko yung tinatawag na normal distribution. Anyway, balikan natin ito. So, makikita nyo, yung z-score na nasa gitna ay 0. At habang lumalayo sa gitna, nagiging positive 1, positive 2, positive 3. Pero pag pakaliwa, negative 1, negative 2, negative 3. So anong ibig sabihin yan? Una, mas mataas ang probability na ang isang tao ay nasa gitna, katamtaman o normal. So ibig sabihin, normally, ang IQ ng ating mga makikilalang tao ay normal lang. Bihirang lang tayo makamit ng tao na gifted o meron pong intellectual disability. Kaya bihirang-bihira natin sila ma-meet. Halimbawa, bihira lang tayong may makilalang tao na sobrang yaman o sobrang hirap. Karamihan ng ating mga kaibigan nasa normal range. Alright? Anyway, tingnan natin ito. Second bullet. Kapag mas malapit sa 0 ang z-score, mas malapit sa average. Okay? Kapag ang z-score mo ay, for example, 0.5 or negative 0.05, negative 0.5, di ba? Malapit ka sa z-score na 0, ibig sabihin ikaw ay average. Pero kapag ang z-score mo 3 o negative 3, mas malayo ka sa normal population. Or ibig sabihin, mas kakaiba ka. Sabi nga ng third bullet, kapag mas malayo sa 0, mas kakaiba ang isang tao compared sa mga kasama niya. And finally, kapag ang z-score ay positive, ibig sabihin 0 or 0.1 to 3, ibig sabihin ang kanyang score ay mas mataas sa average. Tandaan na kapag positive ang z-score, mas mataas sa average. Kapag negative ang z-score, mas mababa sa average. Kaya kapag yung mga, for example, someday, baka makakuha kayo ng results ng exam nyo at ang binigay na results ay z-scores, tingnan nyo. Ang z-score ko ba ay positive, negative? Mataas ba yung z-score ko? Meaning, 3 ba ito? 4? Kasi kapag yan ay positive 3 or 4, ibig sabihin, mas magaling ka sa mga kasabayan mo. Pero kapag ang z-score mo, say for example, negative 2, negative 3, ibig sabihin, mas mababa yung score mo compared sa mga nakasabay mong mag-exam. So ngayon, paano ba mag-compute ng z-score? Ang formula ng z-score ay z is equal to x minus mean divided by standard deviation. Yung x ay yung score ng tao, yung mean ay yung mean ng grupo na kinabibilangan niya, for example, mga kaklase niya, at yung standard deviation ng grupo na yon. For example, si Juanito ay isang estudyante na may 150 pesos na baon. Ang kanyang mga kaklase ay may average na 140 pesos na baon, standard deviation nito ay 7. I-compute ang kanyang z-score. So substitute, yung 150, yung baon ni Juanito, yung average ng classmates niya 140, standard deviation sa ating computation ay 7, okay? And then i-compute, ang kanyang z-score ay 1.42. Ibig sabihin, kung ipa-plot natin sa normal curve, ito yung typical na baon, pero yung baon ni Juanito nandito, nasa kanan. Ibig sabihin, mas mataas kumpara sa kanyang mga kaklase. Tingnan natin yung next example. Okay, paano naman itong si Mateo? Gamitin ang parehong given. I-compute ang z-score ni Mateo, pero mas mataas yung baon niya, 160. So, kapag kinompute natin yung z-score ni Mateo, same yung given, 160 yung score ni Mateo, yun lang yung nabago. Pero yung mean ng classmates niya, same standard deviation. Tapos yung kanyang z-score ay 2.85. Mas mataas ito sa z-score ni Juanito. Kaya compared sa z-score ni Juanito, nasa mas kanan na part si Mateo. Ibig sabihin, bukod sa mas mataas na siya kay Juanito, yung baon niya mas mataas pa compared sa karamihan ng mga kaedad o mga kaklase niya. So, mayaman siguro ang family ni Mateo, di ba? Pero tingnan natin yung isa pang example, si Gabriel. Okay. For example, ang kanyang baon, 120. Pero yung mga kaklase niya, baon, 140.
pero may Juanito pa tayo na ang baon 150, may Mateo rin tayo na baon 160. So mas mababa siya compared sa kanila, 'di ba? Or mas mababa siya compared sa general population which is yung 140, 'di ba? So kapag kinompute natin yung kanyang z-score, magiging negative 'yan. So first time tayo nagka-negative na z-score, nangyayari ito kapag mas mababa yung score ng isang tao sa average ng grupo na kinabibilangan niya. Or in other words, compared sa normal na population or compared sa mga kaklase niya, mas mababa magpabaon yung family ni Gabriel compared sa mga families ni Juanito at ni Mateo at compared sa families ng karamihan ng mga kaklase niya. So, ganoon gumamit ng z-score. Titingnan mo kung maliit ba yung z-score or malaking value. Ito ba ay 0.5, 1, 2, o 3? Dahil kapag mas malayo sa 0, ibig sabihin, mas outlier or mas kakaiba ka. Pero pag mas malapit sa 0, mas katulad mo yung karamihan. At bukod doon, titingnan nyo rin kung positive o negative kasi kapag positive yung ating sign, ibig sabihin mas mataas ka sa karaniwan o sa average, pero kapag negative yung ating sign, mas mababa ka sa karaniwan or sa average. So wag agad mag-celebrate kapag mataas ang z-score kasi baka negative pala ang z-score mo. Okay? At alamin nyo rin kung saang context yan ginagamit. Okay? So yun lang po ang ating z-score lecture for today. If you want to learn more about the normal curve, psychology, and statistics, don't forget to subscribe and let me know if you learned something in this video by commenting down below. Thank you very much and have a nice day. Hope you learned a lot.